Kinben Book 5, Chapter 32. Sa ospital na pinagdalhan ni Larry nagdiretso ang Team Kalapan pagkagaling nila ng PSU matapos ang pagkapanalo nila. Naabutan nga nila si Larry na nanonood ng TV sa loob ng silid nito. Tanging si Coach Isaiah, si Mover at ang dalawang assistants ang hindi kaagad pumasok sa loob dahil kinausap nila ang doktor na nag-check ng tuhod nito. Muntik pa talaga kayong natalo Kung nandun si The Great Basketball Man Larry Dizon, baka double digits ang lamang natin. Sabi nga ni Larry na makikita pa rin ang pagyayabang. Nakaupo na nga ito at parang kaya na raw naman niyang lumakad. Taliwas ito sa sabi ng doktor sa kanya na huwag munang basta ipilit na tumayo ng maayos. Nagyayabang ka na naman. Anong sabi sa tuhod mo? Ilang buwan ka raw hindi pwedeng maglaro. Banat naman ni Baron na kinaseryoso ni Larry. Bastos ang bunganga mo. Pwede na raw ako maglaro after 2 days. Sabi naman ni Larry na eksakto namang narinig ni na Coach Cervantes nang pumasok na rin sila sa loob. Ipahinga mo na ang tuhod mo. 2 to 3 weeks daw ang need mong ipahinga, sabi ng doktor. Hindi mo pwedeng basta ilaro yan kahit paramdam mong kaya mo na. Sabat naman ni Mover na ikinaseryoso rin ni Coach Isaiah ng tingin kay Larry. Kita mo itong si Larry, yayabangin pa kami. Sabi naman ni Tristan na kinakain ng pasalubong nila kay Larry na prutas. Magpahinga ka na lang babalo. Nasa team pa naman ako. Ang importante ay hindi ako ang nabawa sa team. Sabi naman ni Baron na halatang inaasar si Larry na napatingin na lang. Si Larry nga ay napangiti din kay Ricky at Maki na nakatayo sa may tabi niya. Napabuntong hininga na nga lang siya at napangiti. Sa maharlikalig na lang siguro ako babawi. Dapat hindi kayo matatalo rito sa Palawan dahil tatawanan ko kayo. Wika ni Larry na pasimple pang hinaplos ang ulo ni Baron. Agad namang sumama ang mukha ni Cimeron at tumingin sa kanya. Asa pang matalo kami. Kahit wala ka sa team ay mananalo kami. Wika ni Baron habang si Coach Isaiah naman ay nanghinayang sapagkat maaasahan din sa pagpunto si Larry. Kahit pa sabihin may kahanginan ito minsan sa katawan. Sorry nga pala coach. Masyado akong hyper maglaro. Hindi ako nag-ingat sa paglanding ko. Sabi na nga lang ni Larry na marahang ikinatango ni Coach Isaiah. Nangyari na. Part of the game pati iyan, Larry. Para naman sa inyo mga players, ingatan ninyo ang paglanding ninyo. Kung po pwedeng kalmadong place lang, ay iyon na lang ang gawin ninyo. Mahirap ma-injured. Lalo pat isang araw lang ang pagitan ng mga laro natin dito sa Palawan. Nakalipas nga ang halos 1 oras sa pagtigil nila sa ospital, ay nagpaalam na rin sina Coach Isaiah. Sina Baron, Martin at Ricky naman ay sinabing babalik daw upang dito matulog at upang mabantayan si Larry. Mangiyak-ngiyak nga si Larry nang marinig iyon dahil sa sinabi ni na Baron. Ang arte mo babalo. Banat pa nga ni Baron bago sila lumabas ng silid nito. Bilisan ninyo, baka malungkot ako rito dahil mag-isa lang ako. Sabi naman ni Larry na patuloy pa rin sa pag-arte. Hindi bagay sa iyo, sabi pa nga ni Baron, at si Larry naman ay hinaplos ang kanyang matulis na baba. Ganito man din si Papa P. Tsaka in case na hindi ako basketballista, malamang artista ako. Pahabol pa nga ni Larry at pagkatapos noon ay pinagsarhan na siya ng pinto ni Baron na medyo padabog dahil sa mga nasabi niyang mga kayabangan. Paglabas nga ng mga iyon ay doon na napabuntong hininga si Larry. Napatingin siya sa malayo at parang nakaramdam ng pagkadismaya sa nangyari niyang injury. Excited pa naman daw siyang maging kakampi ang kanyang mga kaibigan sa ganitong klaseng liga. Kaso, wrong timing naman daw ang nangyari sa kanya. Bigla rin niyang naalala ang susunod nilang laro sa isang araw. Kalaban nga nila ang team ng Marinduque, ang kupunan ng boyfriend ng babaeng kamukha ni Lisa. Gusto niyang makakuha ng matinong sagot sa babaeng iyon. At ang plano niya sana ay gamitin ang basketball sa kasintahan nitong basketball player. Kaso, hindi siya makakapaglaro. Kailangang matanong ko siya ng maayos. Gusto kong malaman kung siya ba ang kapatid ni Lisa o nagkataon lang na magkamukha sila. Sabi na nga lang sa sarili ni Larry na naisipan na lang na ilipat ang channel ng programa sa TV. Ilang sandali pa nga ay isang magandang nurse din ang kumatok sa pinto at sa pagpasok nito ay agad na nagtulog-tulugan si Larry upang lumapit iyon sa kanya. Paano kung dito ako magkasyota? Pwede rin. Natatabang pag-i-imagine pa nga ni Larry.
Olats kasi siya sa babaeng nireto sa kanya noong kasal ni Maki, kung kaya sumisimple na naman muli siya ng papogi sa matitipuhan niyang chika babes. Kinabukasan, alas 4 pa lang ng umaga ay makikita nga si Ricky na hihikab-hikab pa matapos niyang maghilamos sa loob ng CR na nasa loob ng silid ni Larry. Lumapit agad siya sa kanyang bag para kuhanin ang kanyang sapatos sa pantakbo. Nakasanayan na kasi niyang routine ito kapag umaga, kaya hindi raw niya ito pwedeng ialis sa kanyang sarili, maliban na lang nga kung masama ang kanyang pakiramdam. Napatingin nga siya kina Martin at Baron na natutulog pa habang nakaupob sa tabi ng kama ni Larry sa may harapan ng puwet nito. Nakatagilid kasi si Larry habang natutulog, dala na siguro ng bigla ang paglikot nito. Ngayong umaga nga ay lalabas na rin ng ospital ang kanyang kaibigan at mukhang magiging parang assistant na lang ni Coach Isaiah ang magiging gampanin nito ngayong liga. Pagkatapos nga niyang italyang sintas ang kanyang sapatos, ay kagad niyang kinuha ang kanyang sports jersey na may check na logo sa may kabilang dibdib. Kulay gray iyon, at pagkatapos noon ay maingat siyang lumakad palabas ng silid upang hindi raw magising ang tatlo niyang mga kasamahan. Magkakape na lang siguro ako sa labas after tumakbo, sabi nga ni Ricky na hihikab-hikab pa habang naglalakad palabas ng ospital. Hawak nga rin niya ang kanyang phone at nagchat siya kay Larry para kung sakaling magising daw ito ay malalaman itong nagja-jogging lang siya. Sumalubong nga kagad kay Ricky ang malamig na hangin ng umagang iyon. Habang nakatingin siya sa mapa sa kanyang phone ay nakita na niya kung hanggang saan lang siya tatakbo. Parang kagaya lang din daw sa Kalapan ang daloy ng sasakyan sa kalsada rito. Iilan ang sasakyan. Habang tumatakbo nga siya ay nakakita na rin siya ng mga tricycle na iba ang disenyo kung ikukumpara sa makikita sa Kalapan. Medyo mas okay raw ang tricycle sa Kalapan base sa kanyang opinyon kung itsura ang pagbabasehan. Nagpatuloy nga siya sa pagtakbo at nakakita siya ng ilang tindahang bukas. May malapit nga ring 7-Eleven sa may ospital at doon na lang daw siya magkakape pagbalik. Habang tumatakbo siya ay siya namang paglabas ng isa pang lalaki na tumatakbo rin mula sa isang likuang kalsada. Ito ang unang kanto, makalampas ang ospital at nakita niyang matangkad ito. Iniisip nga ni Ricky kung basketballista ba ito o baka sadyang matangkad lang. Para nga masagot ang tanong niya ay medyo binilisan niya ang pagtakbo. At nang maramdaman naman ng lalaki nagja-jogging na may nasa likuran siya ay agad siyang lumingon. Napaseryoso na nga lang siya nang ngumiti ang maliit na lalaking nakita niya. Napaisip nga rin agad si Calvin Barrientos dahil pamilyar daw sa kanya ang itsura nito. "Good morning sir, mukhang gawain din ninyo ang tumakbo ah." Sabi nga ni Ricky na hindi naman agad nakilala si Barrientos dahil wala ito noong opening ceremony. "Good morning din, parang ngayon lang kita nakita rito ah. Araw-araw ako nagja-jogging kapag nandito ako sa Puerto Princesa." Sabi naman ni Calvin na napapaisip lalo dahil parang alam daw niya na kanyang nakita na ito. "Basketball player ka ba sir?" Tanong nga ni Ricky habang nakatingin lang sa malayo. Ako? Oo. Papunta nga ako sa isang court doon sa kabilang kanto. Kasi after ng jogging ko kapag ganito, automatic na doon ang punta ko. Open court iyon. At minsan ay may mga naglalaro na doon ng ganitong oras. "Oh, ang aga sir ah. Mukhang may hilig mag-basketball ang mga taga Palawan." Sabi naman ni Ricky na napangiti. "Pwede ba akong sumama sir?" Sure, no problem. Naglalaro ka rin ba?" Kalmadong tanong naman ni Calvin na parang masyadong napapasalita sa kasabay niyang hindi naman daw niya kakilala. "Medyo sir," munting sagot naman ni Ricky. "Hindi ka taga rito ano? Pero kung bakasyonista ka naman, dapat doon ka sa El Nido pumunta." "Hindi nga sir, first time ko rito. Mga mababait ba ang mga tao rito?" Tanong nga ni Ricky at natatanaw na nilang dalawa ang sunod na likuan na kalsada at mukhang doon daw sila pupunta ng kanyang kasabay. "Oo naman," sagot agad ni Calvin na natatawa na lang sa isip nito. Ito ang normal na sagot ng mga locals sa mga dayo para masabing mabait sila. Pero okay lang naman daw ang mga tao rito. Hindi lang talaga mawawala ang siraulo na mayroon din naman sa ibang lugar. "Doon sir sa basketball court na pupuntahan natin, mababait ba ang mga naglalaro?" Oo naman. Pero syempre, minsan nagkakaroon ng yabangan dahil alam mo naman, kasama yun sa basketball.
Sagot ni Calvin at sa pagliko niya ay siya namang pagliko ng kanyang kasabay. Natatawa na nga lang siya sa kanyang isip at nang medyo naaaninag na niya ng mabuti ang kanyang kasabay ay parang may isang player na taga ibang probinsya na lumabas sa kanyang utak. Kamukha ni Mendez pero alam ko ay sa may Coliseum ang hotel nila. Ang layo naman kung dito siya mag-jogging. Isip-isip nga ni Calvin at pagkatapos ay huminto na siya sa tapat ng isang sementadong lugar na may ilaw. Ito na nga ang open space na basketball court. Makikita ngang may isa nang naglalaro sa kabilang court. Nagpa-practice shooting at panay ang sablay. Wala pa ang mga mokong na iyon Tinanghali siguro ng gising. Wala tuloy akong bola. Nasabi na nga lang ni Calvin na marahang huminga ng malalim. Pagtapak nga niya sa loob ng court ay seryoso siyang napatingin sa matangkad na lalaking nasa kabilang court. Nang mapa side view ito ay hindi rin to pamilyar sa kanya. Hindi pamilyar na nakikita rito sa court. Bagong mukha sa kanyang isip. Parang hindi ko pa nakikita ang isang ito rito Ang lalaki namang may hawak sa bola ay napatingin sa dalawang lalaking dumating at automatikong nag-react ang kanyang mata nang makita ang mga ito. Magkakilala pala itong si Barrientos at Mendez. Wika niya na marahang napangiti at napahigpit sa hawak niyang bola. Bigla nga niyang ibinato ng malakas ito para subukan ang dalawang dumating. Isang pagbati ito mula sa kanya. Lalo pa nga't kailangan nilang manalo sa sunod nilang laban dahil natalo sila ng Marinduque kahapon. Napaseryoso naman si Barrientos sa nangyari at napangisi dahil mukhang naaalala na niya kung sino ang lalaking ito. Sasambutin na nga niya ang bola nang bigla na lang niyang nakitang naglakad sa harapan niya ang kanyang kasama. Doon na nga umalingaw-ngaw ang malakas sa pagtama ng bola sa mga palad nito. Tila nga may hangin pang hatid iyon para kay Calvin at nang mapatingin siya ng mabuti sa lalaking nasa unahan niya ay doon na siya napaseryoso. Mendez? Ikaw ba si Ricky Mendez? Hindi ba? Tanong naman ni Calvin kay Ricky na marahang pinatalbog ang bola ng kanyang sinambot mula sa bumatong manlalaro ng Marinduque Moriones na nagngangalang Ron Macapagal, ang shooting guard at tandem ni Sus Manzano sa kanilang team. Kasabay rin ng kaganapang iyon ay ang pagdating ni Sus na napaseryoso na lang nang makita ang dalawang lalaking nasa hindi kalayuan. Tamang-tama ang dating mo, Sus. Hoy, kayong dalawa, laro nga ni tayo, 2v2, pustahan para masaya. Game ba kayo? Kampanting binika ng 6'5 na manlalarong iyon at si Sus naman ay nabigla sa narinig niyang iyon. Pustahan? Game ako. Ikaw ba, Ricky Mendez? Mahinang tanong ni Calvin na pasimpleng pinagmasdan ng kanyang kasama. Ngayon lang niya napagtanto na ito na pala ang player na gusto niyang makaharap sa Mima Europa League. Kung magiging magkakampi kami, paano kaya siya maglalaro? May chemistry na ang makakalaban namin habang kami ay wala. Natatawa na nga lang na naisip ni Calvin. Game ako, magandang warm up sa umaga, wika ni Mendez. Sila ang makakalaban namin bukas. Magandang pagkakataon ito para makita ko kung paano sila maglaro na magkasama. Sabi pa nga ni Ricky na napangiti na lang nang patalbogin niya ang bola. Bago pa nga sila magsimula ay may dumating na nga ring ilang grupo ng kalalakihang may dalang bola at mula naman sa kabilang daanan ay may makikitang dalawang lalaking nagja-jogging. Si Rare ito at kasama nito si Tank, ang sentro ng Palawan Falcons. Magkakaroon pa nga ng audience ang isang hindi inaasahang 2 against 2 na labanan dito sa court. Anong mayroon dito? Bakit kasama ni Calvin si Mendez? Tanong na nga lang ni Tank kay Rare na kaagad na pumunta sa court. Boss Calvin, pasali, maglalaro ba kayo? Bulalas naman ang barkada ni Calvin na napaseryoso rin nang makita si Mendez. Manood na muna kayo, may ilalampaso lang akong taga Marinduque at kapag nanalo kami, magkakape tayo. Sabi pa nga ni Calvin na ikinangiti agad ni Ron Macapagal. Hindi ka pa sure, Barrientos? Sagot naman ni Ron na makikitang hinihintay na ang paglapit ng kanilang makakalaban. Game na mga sir, walang nananalo sa kwentuhan. Bigla namang wika ni Mendez na ikinatawa ni Calvin at ikinangisi ni Macapagal. Si Manzano naman ay napailing na lang at bago nga sila maglaro ay nagkabigayan muna sila ng presyo sa kanilang pustahan. Napalunok na nga lang si Ricky sa mga sinabi ng kanyang kasama. Akala ko 500 pesos below lang ang pustahan. Nasabi na nga lang niya sa sarili at tumango na nga lang siya sa usapan.
Online transfer na lang wala akong dalang cash. Natatawang sabi na nga lang ni Ricky. Ako rin. Napangiti na nga lang si Ricky nang marinig ang sinabi ng tatlo. Ang laki ng pustahan nila pero pare-pareho raw pala silang walang dalang pera. Sa kabila rin nga noon ay ang bigla niyang pagngiti dahil magbabasketball na naman siya. Isang bagay na magbibigay raw agad ng tuwa sa kanyang umaga. Tumalbog na nga ang bola at matapos ibigay ng 4 ang gamit nila kay Rare ay agad silang pumasok sa loob ng court para simulan na ang kanilang laro. Naipasok nga ni Calvin ang bola at kanila raw ang unang possession. Isang race to 21 na laban at dito na nga hinawakan ni Barrientos ang bola nang ibalik ito sa kanya ni Macapagal. Si Macapagal ang babantay kay Barrientos at si Manzano naman ang kay Mendez. Galingan mo Mendez, may pusta ito kaya hindi ako magiging mabait sa tapatan natin. Paalala nga ni Sus na ikinatango naman ni Mendez na bumigla ng takbo para siya ay iwanan. Nang makita naman ni Barrientos ito ay doon na nga siya kumilos at sa paggalaw ng kanyang mga kamay ay siya namang pagdaan ng kakampi niyang si Mendez sa kanyang likuran. Ipinasa niya ang bola pero fake lang iyon at makikita nga ang paglampas niya kay Macapagal na bigla na lang nagdilim ang paningin. Hindi ito kumagat sa fake na iyon at sa paghabol niya kay Barrientos ay isang steal ang una niyang ginawa. Napangiti naman si Calvin at bigla niyang pinatalbog ang bola papunta sa kanyang kabilang palad. Pagkatapos noon ay bumigla siya ng hinto at tumalon. Isa kaagad fade away shot ang kanyang pinakawalan at napangiti siya nang talagang makasabay pa rin sa kanya si Macapagal na nasa kanyang tabi rin kaagad. Sige nga, bitawan mo ang bola. Sambit ni Macapagal habang ang kanyang mahabang kalis ay tinabunan ang vision ni Barrientos sa ring. Maganda rin ang pwestuhan nito dahil kahit fade away ang papakawalan ng kalaban ay maaabutan niya raw pa rin ito. Ngumisi naman si Barrientos at pinakawalan pa rin niya ang bola ng walang alinlangan. Ang taas nga ng pag-arko noon at doon na nga ito dumiretso sa basket.